So yun mga kaparmer, bibisitahin natin yung taniman naming palay mga kaparmer. So ito mga kaparmer, ito yung taniman namin ng palay. So malapit na siyang anihin. Mga isang linggo na lang yata bago maani ito mga kaparmer. Ito. So yun nakikita niyo yung mga hinog na yan. Yan ang taniman namin ng palay. So yun mga kaparmer. So ito pala mga kaparmer, nakikisaka lang kami nito mga kaparmer. Kami lang nagtatrabaho, tsaka yung may-ari nito binibigyan namin ng 25 kaban ang puno yan ng palay kada kaban mga kaparmer. Ang sobra yun sa amin na mga kaparmer. So sa kanila naman tong lupa na to yun mga kaparmer. Iba kasabihin kasi ang lawak ng lupa namin, hindi mga kaparmer. Nakikisaka lang kami, wala kaming sariling lupa mga kaparmer. So ako, marami akong tanim na kamuting kahoy, mani. So lahat yun mga kaparmer ay nakikisaka lang kami. Wala kaming sariling lupa mga kaparmer. So ito pala mga kaparmer ay ang variety pala nito mga kaparmer ay RC126. Bigay ng agriculture. Hindi naman to hybrid mga kaparmer. Inbreed lang to. Yung mga lang malilit na variety lang to mga kaparmer. Pero maganda na to mga kaparmer kasi maganda yung buhay niya mga kaparmer. Ikutin natin. So ito pala mga kaparmer, ang ginamit naming abono nito ay urea. Pagkatapos magtanim, pagkatapos ng isang linggo, linagyan namin ng urea. So, tapos pag nung nagbubuntis na siya, ina-applyan din namin ng complete mga kaparmer. Ang naubos naming urea nito ay isang sako. Yung complete naman, isang sako din. So dalawang sako lang yung na-apply namin nito mga kaparmer na abono. Ang lawak pala nito mga kaparmer ay isang hektarya. Isang hektarya lang to. Simula doon, yung paikot doon, hanggang doon sa may puno. Hanggang doon sa may puno at saka doon sa may bahay yun. Pag ganun yun. Papunta dito. Yun, isang hektarya to. Yun mga kaparmer. Sana magustuhan niyo yung video ko mga kaparmer. Share ko lang yung animang namin ng palay.